Magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kababayan, no? Siguradong kukunot ang noo mo dito mga kababayan dahil eto ang pinakamainit na balitang hatid natin sa inyo ngayon mga kababayan, no? Former mayor ng Iloilo City mga kababayan na si Jed Mabilog, kung saan mga kababayan nasa drug watch list ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kababayan at tumakas noong Duterte administration sa ibang bansa ay binigyan ng executive clemency mga kababayan, no? Executive clemency nitong Marcos administration mga kababayan ni President Bongbong Marcos. So eto mga kababayan, no, bago natin na pakinggan ang reaksyon nitong si President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan, no, panoorin muna natin ito mga kababayan ang buong detalye nitong pagbigay ni President Bongbong Marcos ng executive clemency mga kababayan dito kay former Mayor Jed Mabilog mga kababayan. So itong binigay ni President ni President Bongbong Marcos mga kababayan, no, ay nagpapahintulot din ito kay Jed Mabilog mga kababayan na pwede na ulit itong tumakbo sa politika mga kababayan. So grabe mga kababayan, no, nasa drug watch list ng dating Pangulo, tinutugis ng gobyerno noong Duterte administration. Ngayon, malaya mga kababayan at binigyan pa ng executive clemency ng Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. So eto mga kababayan, huwag niyo nating patagalin pa at sabay-sabay nating panoorin ang buong detalye ng video na ito. Isa pang mainit-init na balita, binigyan ni Pangulong Bongbong Marcos ng executive clemency si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Kinumpirma ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito raw ay dahil sa naging commitment sa good governance at natanggap na iba't ibang parangal at pagkilala ng Iloilo City sa ilalim ng pamumuno ni Mabilog. Ang executive clemency na ginawad kay Mabilog ay kaugnay sa administrative case na isinampa kay Mabilog. Noong nakarang Setyembre na magbalik bansa si Mabilog at nagpiyansa sa kasong graft na isinampa ng Ombudsman. Kaugnay ito sa umunay pakikialam ni Mabilog sa pagbibigay ng government contract para sa towing services. Tumistigo rin si Mabilog sa mga pagdinig ng Kamara at Senado noong nakaraang taon laban sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Tumistigo daw mga kababayan, no? Ito yung mayor na mangyak-ngyak mga kababayan nung binanggit ang kanyang pangalan, no? Na isang drug protector mga kababayan, no? Kabilang si Mabilog sa mga inakusahang narco-politician noong Administrasyong Duterte. Itinagi ni Mabilog ang paratang na ito. Mga kababayan, no, binigyan ni President Bongbong Marcos ng executive clemency mga kababayan. So eto, sampal ito sa dating administrasyon, syempre mga kababayan, no, dahil parang attack at paninira ito, pagdungis sa pangalan ni President Duterte, no, dating President Duterte mga kababayan, at pagdungis sa kanyang pamumuno noong siya pa ang presidente at ang kanyang war on drugs mga kababayan. So napakatindi mga kababayan, no. So eto din, pakinggan natin itong statement nitong si Mayor Jed Mabilog mga kababayan, no. So ano sa tingin mo mga kababayan, no, nagkaroon ba ng bargain o nagkaroon ba ng kasunduan itong si President Bongbong Marcos at itong si former mayor ng Iloilo City na si Mayor Jed Mabilog mga kababayan, kung saan nabigyan siya ng executive clemency mga kababayan. So na-pardon siya, no, ni President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. So malayang-malaya etong si Jed Mabilog at pinapahintulutan ng tumakbo ulit sa anumang posisyon sa gobyerno. So insulto at sampalito sa Duterte administration mga kababayan. So ano sa tingin mo mga kababayan, no? Nagkaroon kaya ng bargain etong si President Bongbong Marcos at si Jed Mabilog dito mga kababayan, no? So i-comment mo yan mga kababayan kung naniniwala kang nagkaroon ng bargain o may kapalit etong pagbigay ni President Bongbong Marcos dito kay former Mayor Jed Mabilog ng executive
clemency, mga kababayan. So ito, pakinggan natin ang kanyang statement dito, mga kababayan. Sa ngayon po na binigyan kayo ng executive clemency ni President Bongbong Marcos, ano po inyong reaksyon? Una po, nagpapasalamat kita sa mahal na Diyos dahil na bigyan kita ng magandang biyaya. At saka pangalawa, nagpapasalamat tayo sa kay Presidente Bongbong Marcos. Nagpapasalamat siya, mga kababayan. Siyempre, ikaw ba naman yung mabigyan ng executive clemency ng Pangulo, mga kababayan, no? So, napakalaking ano ito, mga kababayan. Napakalaking balita at sampal, no? At pangiinsulto sa dating administrasyong Duterte, mga kababayan. So, hindi silingid kaalaman natin, mga kababayan, no? Magkalaban na etong mga Duterte at Marcos, mga kababayan, dahil nga sa pagtraidor di umano ni President Bongbong Marcos sa mga Duterte, no, matapos itong manalo sa pagkapangulo, mga kababayan, no. So ito yung sinukli ng dating pangulo na hindi natin alam kung ano ba talaga ang nangyayari dahil nung kampanya, mga kababayan, ay inakala ng maraming Pilipino na mayroon ng unity at pagkakaisa sa ating bayan, no? Kababayan. So napaka ito. Nakita niya kung ano ang karapat-dapat para sa mga Ilonggo at saka sa lungsod ng Iloilo, at yun ang mabigyan ng hustisya ang ating lungsod, ang aming lungsod. At nakita niya na from 2010 to 2017, mayroong good governance ang Iloilo City under my leadership, kaya yun ang naging malaking rason kung bakit ibinigyan tayo ng executive clemency ng mahal na presidente. Personally, Mayor, ano pong epekto po inyo sa personal po? Sa personal, syempre, talagang maligaya ako at yung aking pamilya. At ito po ay magbibigay ng redemption sa kung ano man ang binabato sa atin noon. At saka, Redemption daw, mga kababayan, no? Kung ano man ang binabato sa kanya noon, mga kababayan. Tumakbo ito nung Duterte administration, mga kababayan, matapos madawit ang kanyang pangalan ay sumibat agad ito patungong ibang bansa, mga kababayan, no? Dahil sa takot na baka masunod kay Mayor ng Leyte, no, mga kababayan, na si Mayor Espinosa at mayor din nung Ormoc, mga kababayan, no, na si mayor nung correct me if I'm wrong, mga kababayan, no, yung Kuratong Baliling, no, sila Mayor tawag nito, nakalimutan ko na, mga kababayan, yung Mayor Tamba, no, na kung saan pinulbos dahil nga Kuratong Baliling na ay nagpapatakbo pa ng illegal na droga sa kanilang lugar, mga kababayan, no, sila. So magkakagrupo-grupo di umano itong mga kababayan ayon kay dating President Duterte noong kanyang administrasyon. So yun nga, na todas na itong si Espinosa at okay, mga kababayan, naalala ko na mga Paruhinog, no. Paruhinog, Espinosa, itong si Mabilog, mga kababayan, ay isa sa mga nasa drug watch list ni President Duterte, ni dating President Duterte. At itong si Mabilog ay agad nakaalis ng bansa, mga kababayan, no? At bumalik lang nitong Marcos administration na, mga kababayan. At nabigyan nga ng executive clemency nitong si Mayor Mabilog ni PBBM, mga kababayan. So hindi natin alam kung ano yung deal or bargain ito, mga kababayan, at kung may bargain ba, no. So sa tingin nyo nga ba mayroon bang bargain na naganap dito? So ano kayang kaugnayan nitong si Mayor Jed Mabilog kay Romualdez, mga kababayan, kung saan magkakadikit-dikit lang ang kanilang lugar, mga kababayan, no. So si Romualdez ay congressman ng Leyte, no, at ito Iloilo, mga karatig bayan lang ito ng Leyte. So magkakakilala lang din tong mga to, mga kababayan, at nasa kanila na din yung political dynasty. At nakakagulat, no, na binigyan ulit siya ng pagkakataong makatakbo ulit sa any government position,
Ngayon, pwede na, life has to continue, patuloy natin yung buhay sa normal at saka patuloy ang ating pagtutulong sa ating mga ah, kababayan sa ating lungsod. Yun, pagtulong sa mga kababayan naman ng mga kababayan. So, yun yung kanyang statement mga kababayan. No? So, narito naman ang reaction ni dating spokesperson ni President Duterte na si Attorney Harry Roque mga kababayan. No? So, eto mga kababayan, pakinggan nyo at sabay-sabay Former natin Chief panoorin. Presidential Legal Counsel Salvador Panelo believes the executive clemency granted to former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog is a reward for supposedly attacking former President Rodrigo Duterte. A reward, eto mga kababayan, no? A reward for attacking President Duterte. So, gantimpala o mano ito mga kababayan at pagdungis, no? Sa administrasyong Duterte, lalong-lalo na kay President Duterte, mga kababayan. So ito, ang statement ni Attorney Panelo mga kababayan, no? So sabay-sabay nating basahin mga kababayan para mabasa din ng taong bayan, no? So ito, the pardon granted Mabilog on his administrative case obviously is a reward for attacking and besmirching, no? So pagdungis, no mga babayan, sa besmirching the integrity, pagdungis sa integridad at reputasyon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kababayan, no? So who is a critic of the administration. So mga kababayan, no, alam naman natin na kritiko ang dating pangulo sa Marcos administration mga kababayan, no? So eto'y pag-atake mga kababayan at pagdungi sa reputasyon ni President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. So nagsimula na nga talaga sila mga kababayan, no? So nakakapang gigil talaga mga kababayan itong si President Bongbong Marcos mga kababayan, dahil hindi natin malaman-laman kung anong nangyari, no? Matapos ipalibing ang kanilang ama, no, sa libingan ng mga bayani. Ilang mga pangulo ang nagdaan at eto'y hindi mailibing-libing mga kababayan. Tapos etong si President Duterte lang ang nagpalibing dito. Pero anong sinukli mga kababayan, no? So eto, panggigipit, paninira at abuso sa kapangyarihan ang ginagawa nila ngayon laban sa mga Duterte mga kababayan. So grabe sa pag-akala ng maraming Pilipino na magkakaroon na ng unity team, no? Wala pala, nabigo ang taong bayan, no? Nakakadismaya talaga. In a statement on Monday, January 27, Panelo says Mabilog's presidential pardon is a reward for supposedly besmirching the integrity and reputation of Duterte, who he describes as a critic of the Marcos administration. The palace earlier Monday confirmed Mabilog was granted executive clemency for his administrative case due to his commitment to good governance, as well as the awards and recognition received by Iloilo City under his leadership. Mabilog's executive clemency was in connection to his case in 2017, where the Office of the Ombudsman dismissed him for failing to explain his questionable wealth worth 8.9 million pesos from 2012 to 2013. During his administration, Duterte also accused Mabilog of being involved in the illegal drug trade. Fearing for his life, Mabilog left the country in August 2017 to attend a conference in Japan and then sought asylum in the US. Mabilog returned to the Philippines on September 10, 2024 to clear his name, as he was included in the Duterte administration's drug watch list. However, no charges related to illegal drugs were ever filed against Mabilog. In a House Quad Committee hearing in September 2024, Mga kababayan, no, nilinaw na wala palang kasong isinampa dito kay Mayor Jed Mabilog mga kababayan noong Duterte administration. So ang kaso kanyang kinakarap ay graft mga kababayan at isa pang kaso na hindi nag-uugnay sa droga mga kababayan. So not related yung mga kaso pala niya. Pero etong si Mayor Jed Mabilog mga kababayan ay tila guilty nung panahon na yon, no mga kababayan. Siguro baka dahil sa takot or totoo talagang involved siya, kaya sumibat na agad mga kababayan sa ibang bansa, no? At ngayon lang bumalik nung Marcos administration na. So
posible mga kababayan, no, na may bargain ng ginagawang ito, katulad kay Laila de Lima, mga kababayan, no. Anti-Marcos ito, mga kababayan, at pinakulong, no, anti-Marcos at anti-Duterte itong si de Lima, kasi alam naman natin mga kababayan na dilawan ito, no. So alam natin na kumbaga galit na galit itong si Laila de Lima sa mga Marcos, mga kababayan, no. So ang nangyari nung Duterte administration ay napakulong ito, at nung Marcos ay pinalaya, pero nakikita niyo mga kababayan ng pagkakaiba, no. Inaatake ni Laila de Lima at naghihiganti sa mga Duterte, at yun kung ano-anong mga complaints ang sinasampa nila para mapa-impeach si VP Sara Duterte. At wala man lang silang tira or banat dito kay President Bongbong Marcos. So halata na mga kababayan na may nagkaroon ng bargain ito, mga kababayan. So ito rin na posible, mga kababayan. Claimed he received a call from a police colonel in 2017 warning him that his life is in grave danger. Mabilog interpreted this as being killed soon, citing what happened to former Albuera Mayor Rolando Espinosa and Ozamis Mayor Reynaldo Parohinog. Yun yung sinasabi ko, mga kababayan, no. Natakot siya dahil natumba na si Parohinog, no. Ang Kuratong Baliling at ang nagpapatakbo umano ng drug syndicate sa kanilang lugar, at kaya ito si Mabilog Who was sumibat shot na. dead in police operations after being publicly shamed for being on Duterte's so-called narco list. After Parohinog's death, Duterte threatened Mabilog on national TV, telling him he would be next. Mabilog has denied Duterte's allegation and suspected that he was listed on the narco list after not supporting Duterte in the 2016 presidential race. So ayun, mga kababayan, no. Sabi nitong si Mabilog ay nailagay lang umano itong si Duterte, I mean itong si Mabilog sa listahan ni Duterte. Dahil nga, mga kababayan, hindi umano nito sinuportaan si dating Pangulong Duterte noong eleksyon, kaya ito ay ginantihan. So ito yung version niya, mga kababayan. So grabe, mga kababayan, no. Kayo na maghusga at kung saan kayo maniniwala. Dito ba kay Mayor Jed Mabilog, kung saan sinabi niya, mga kababayan, no, na kaya lang siya nalagay sa Duterte watch list, no, dahil nga ito'y paghihiganti ni dating Pangulong Duterte sa kanya dahil hindi na ito sinuportaan noong election campaign ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yan yung version niya, mga kababayan, no. So kung umabot ka sa video na ito at napanood mo yung part na yan, mga kababayan, no, so pa-comment naman kung naniniwala ka ba dito sa pahayag ni dating Mayor Jed Mabilog, mga kababayan, kung saan sinasabing paghihiganti lang ang ginawa ni dating Pangulong Duterte sa mga hindi sumuporta sa kanya noong nakaraang eleksyon, at walang katotohanan ang kanyang drug watch list, mga kababayan. So eto naman, no, isang pag-atake at pagdungis sa reputasyon ng dating Pangulong Duterte, etong ginawa ni President Bongbong Marcos, mga kababayan. So ang isang tanong din natin dito ay nagsisimula na ba silang itodo ang hakbang para kipitin at siraan ang mga Duterte, no? Kung saan alam na natin na matagal na silang nagsimula, mga kababayan, no? So eto, atake na ito ni, siguro resback ba ito ni President Bongbong Marcos sa isiniwalat, no, at binuking ni President Duterte na blank 2025 national budget, mga kababayan, kung saan may bilyon-bilyong pera na pondo ang inilaan pero blanco, mga kababayan. So hindi alam kung saan na ilalaan, no, ang pondo na yon. So blanco, at ito'y bawal sa ating batas, mga kababayan. So yun lang, mga kababayan, no, paki-comment naman ng iyong reaction sa video na ito, at huwag mong kalimutan na mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe para lagi kang updated sa maiinit na videos natin ina-upload. Yun lang, mga kababayan, mag-ingat kayo lagi.